Hi guys, mga kanegosyo! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video po, ako po ay mag-share sa inyo tungkol po sa aming paggagawa ng isaw. Ako lamang po ay magbibigay ng kaunting tips or idea sa paggagawa po namin ng aming inihaw na isaw ng manok. Ayan po guys, sa aking ginagawa po na yan, sa ngayong araw po na ito, ako po ay gumawa ng 7 kilos na isaw. Ayan po, para po sa full video ko po sa pag-marinate po ng isaw, may video na po ako noon dito sa aking YouTube channel. Ilalagay ko po dyan sa description box sa baba, yung link po ng pag-marinate ko po ng isaw at yung paglaga ko rin po ng isaw kung paano po siya ilaga na hindi po siya lalambot or hindi po siya lalabsa. Ayan po guys, ngayon po ay magbibigay lamang po ako sa inyo ng idea or isi-share ko lang po sa inyo yung aking tips or idea paano po siya hindi malansa at kung paano din po natin gawing mapasarap yung ating isaw ng manok na inihaw at nababalik-balikan po ng ating mga customer. Mga kanegosyo, ang una ko pong ginagawa sa isaw, unang-una po ay lilinisin po natin siyang maigi. Ayun po, may video din po ako kung paano po maglaga, pero dyan po sa ginagawa ko po na yan ay nakabili po ako dyan ng lagana sa palengke. Ang ginagawa ko po dyan, kasi po marami po yan po ay 7 kilos, nakalaga na po. Ang ginagawa ko po kahit nakalaga na po yan na binili ko siya sa palengke, hinuhugasan ko po siya ng maigi. Nilalamas ko po muna yan sa asin at suka bago ko po yan minamarinate ng ganyan. Hinuhugasan ko po siya ng 4 hanggang sa 5 beses bago po natin imamarinate po ng ganyan. Sa video ko po, sa akin pag-marinate ng isaw, yun po ay 1 kilo. Depende na lang po, tatansyahin na lang po natin kung gaano po kadami yung ating isaw. At mga kanegosyo, dito po ay sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi ko binabaliktad o tinatanggal yung ibang laman ng isaw. Dito ay sasabihin ko po kung ano yung dahilan kung bakit pinipili ko lang yung tinatanggalan ko po ng laman. Mga kanegosyo, ayan po, naghugas na po ako ng kamay bago po natin haluin yung ating isaw. Ganyan po yung aking ginagawa guys, hindi na po ako gumagamit ng gloves dahil medyo sagabal po. Kaya't ang ginagawa ko na lang po ay hinugasan kong maigi yung aking kamay bago po natin siya i-mix or halo-haluin. Ganyan po guys, haluin lang natin maigi. Ganyan po kadami yung aking ginagamit na asukal. Kasi sa video ko po kung halimbawa po sa 1 kilong isaw ay gumagamit po ako ng 5 kutsarang asukal, dyan po sa 7 kilo ay dudublehin po natin or kung halimbawa 7 kilo po yan, ita-times po natin yan sa 5 na kutsarang asukal. Halos po ang nagagamit ko dyan sa 7 kilong isaw, ang nagagamit ko ay halos 1 kilong asukal po guys. Haluin lang po natin siyang maigi hanggang sa mag-combine or ma-mix po yung lasa dyan sa ating isaw. Mga kanegosyo, dito po sa video ko na to ay sasagutin ko na rin po yung ilang mga katanungan doon sa dati kong video sa paggawa po ng isaw, sa pag-marinate ko po ng isaw at sa paglaga ko po ng isaw. Guys, may nagtatanong po kasi doon kung ilang oras siya i-marinate bago ituhog. Ang diskarte ko lang po, ang sa akin po, pagkatapos ko pong timplahin, tinutuhog ko na po siya kaagad. Lalo na po pag ganito kadami, tinutuhog ko na po siya kaagad guys. Kasi ito pong isaw, napakatagal po nitong, ito po yung mabusisi at ito rin po yung nakakaantok na tuhugin guys. Lalo na kung nag-uumpisa pa lang tayong magtuhog or di pa tayo marunong magtuhog, boring po talaga itong tuhugin or aantukin po tayo dito. Pero pag sanay na po tayo dito, saglit na lang po itong ganito, yung ganito kadami. Kaya po habang tinutuhog natin siya guys, ito po ay nagmamarinate na. At pagkatapos po nating tuhugin, ito pong katas niya or yung sauce niya, yung sabaw niya, ay ibubuhos po natin dito sa ating mga tinuhog na para kahit papaano nagmamarinate pa rin siya kahit natuhog na natin siya. Kasi guys, ang umpisa po namin ng pagbabarbecue or paglalatag alas 4 na po ng hapon. So bali nag-uumpisa po kami ng umaga 11 or 10, inuumpisahan po namin to. So bali ang haba na po ng marination nito, habang nakatuhog na siya, nagmamarinate pa rin po siya. Patuloy pa rin yun po yung pagmamarinate niya. Kaya po,
Yan, tinutuhog ko na siya diretsyo. Guys, pagpasensyahan nyo po kung may marinig po kayong maingay sa aking background kasi po may anak po na bata yung aming kapitbahay. Ayan po siya guys. Ang bentahan po namin ito ay 6 pesos. Dati po kasi yung 5 pesos. Ngayon po kasi tumaas na yung mga sangkap at tumaas na rin yung isaw. Unang-una ko pong gawa ng isaw. 60 pesos lang po ang kilo ng isaw na binibili namin. Ngayon po ay 100 to 110 na po ang kilo. Ayan po. Tapos isusunod ko pong bigay sa inyo na tip. Sagutin ko na rin po doon sa paglalaga ko po ng isaw. May video po ako kung paano po ilaga yung isaw. Tiyagaan lang po talaga. May i-share ko lang po sa inyo. Unang-una ko pong paglaga ng isaw, hindi ko rin po siya makuha-kuha kung paano po yung tamang paglaga. Tapos, maraming palpak or marami po talaga akong trials na ginawa sa isaw para po makuha ko talaga kung paano po yung tamang paglaga. Ayan po guys. Tapos, may nagsasabi po na iba, nasa sa inyo naman po, pero sa akin at tested ko na po na hindi po ako naglalagay ng suka sa isaw. Pero marami pong nagsasabi na suka daw po yung para po hindi malambot yung isaw, suka yung nilalagay nila. Pero para po sa akin, hindi po ako naglalagay ng suka kasi base po sa aking experience, ang suka po ay isa po sa sangkap na nagpapalambot ng ating mga karne. Kaya kung lalagyan pa po natin ng suka yung ating karne na niluluto, mas lalo po siyang lalambot. Yun po guys, ang pinakita ko sa inyo kanina. Hindi po ito sponsored yung ating suka. Naglalagay na po ako ng suka pag nagmamarinate. Pero pag nagpapakulo po ako ng isaw or naglalaga, habang nilalaga ko po yung isaw, hindi ko po yan siya nilalagyan ng suka guys. Asin lang po at tubig yung aking pinanglalaga sa isaw. Yun po mga kakusina. Tapos, ito po, yung nakita nyo kanina, yung aking mga nilalagay na sangkap. Yung suka po, pag itong marinate po, yung suka, kaya po ako naglalagay ng suka para pumalis yung lansa. Suka at saka kalamansi dito sa ating isaw. Yun po guys, yung aking sikreto para sa masarap na isaw. Ito po ay tinitinda lang po namin sa loob ng isang araw, itong 7 kilos. Yan po guys, nawa po nakatulong po ako sa inyo. Sinishare ko po sa inyo yung aking sikreto at tips para po sa masarap na pagtitimpla or pagmamarinate ng isaw. Tapos mga kakusina, kung hindi po maiwasan, may nabibili po tayong isaw or nakakagawa po tayo ng isaw na malambot na siya or malabsa na, yung madali lang siyang mapunit. Minsan po, nakakabili tayo ng luto na sa palengke or kung nakagawa naman po tayo ng isaw na malabsa or malambot siya, kung imamarinate po natin, wag na po natin siya lagyan ng suka para hindi po siya lalong lalambot or hindi siya lalong lalabsa. Ayan, mahirapan po tayong tuhugin at mahirap po yung tuhugin yung mga ganong isaw yung lalambot. Lalo na pag inihaw po natin, maiiwan po siya sa ihawan pag malambot po yung ating isaw. Kaya kung hindi po natin maiwasan na nakabili po tayo or nakagawa po tayo ng ganong klaseng isaw, pag nag-marinate po tayo, alisin na po natin sa marination natin or sa sangkap natin yung suka. Bali, ang ipapalit na lang po natin ay kalamansi. Damihan po natin yung kalamansi at huwag na po tayong maglagay ng suka. Pagka po, hindi po natin naiwasan na nakakabili po tayo ng isaw na malambot or nakagawa tayo ng isaw na malambot or malulusaw na siya. Yan po guys yung tips ko sa inyo tungkol sa pag-marinate ng isaw. Tapos, gusto ko rin po sagutin doon sa video ko about sa paglaga ng isaw. Check nyo po yung aking YouTube channel. May video po ako sa pag-marinate, sa paglaga ng isaw at saka sa pag-marinate po ng isaw. Hiwalay po yun guys. May nag-comment po doon na dapat daw po binabaliktad yung isaw kasi madumi daw po yun. Marami pong comment na madumi kailangan baliktarin. Guys, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo na ang masarap po kasi sa isaw guys, kaya po mabenta yung isaw. Ang masarap po kasi sa isaw guys, ipapakita ko po sa inyo yung
puti po na lumalabas dito sa loob ng isaw. Ayan po guys, yung laman po ng isaw na puti po yung laman, yun po yung masarap at nagpapalinamnam sa isaw. Kaya po guys, pinipili ko po yung paglilinis ko sa isaw. Ang tinatanggal ko lang po yung kulay yellow or kulay green or kulay black na lumalabas sa loob ng isaw kasi yun po yung mapait at yun po yung madumi. Pero po, yung puti po na lumalabas sa isaw, yung puti na laman sa loob, yun po yung nagpapalinamnam sa isaw, kaya hindi ko po siya tinatanggal at hindi ko po nililinis lahat yung isaw. Yun guys, sana po naintindihan nyo po at naliwanagan po kayo sa paliwanag ko. Naulitin ko po, marami po kasing nagko-comment doon na dapat daw binabaliktad ko. Maraming comment po doon, madumi daw po yung gawa ko dahil hindi ko daw po binabaliktad. Ulit-ulitin ko po, hindi ko po nililinis lahat yung isaw. Ang tinatanggal ko lang po sa isaw is yung black or white or yellow or green yung laman. Yun po yung tinatapat ko siya sa gripo at yun po yung nililinis ko. Kasi po sa dami po nitong isaw, 7 kilos, hindi ko na po siya kayang isa-isahin paglinis. At kung lilinisin po natin yun, ang magiging itsura po ng isaw, ang kalalabasan po, payat po siya, liliit po siya at wala pong laman at hindi po siya malasa dahil po ang tinanggal po natin, lalo na po kung tatanggalin po natin yung puti sa loob ng isaw, yun po yung malasa sa isaw at yun po yung nagpapalinamnam. Kaya hindi ko po tinatanggal yung kulay white sa loob ng isaw. Huwag po nating tipirin, ulit ko na rin po ito sa pagsasabi sa inyo. Huwag po natin tipirin yung timpla ng ating mga barbecue. Tapos, yan po guys, huwag po tayong mag-alala dahil dito po sa isaw, garantisado po ako na kung ano po yung puhunan natin dito, yun po rin yung ating tutubuin. Yun po guys, yung masasabi ko sa inyo kung magkano po yung ating nilalabas na puhunan, ganon din po yung ating kikitain, lalo na po kung mapapaubos natin lahat. Ang sikreto lang na number 1 po dito, sa barbecue, tiyaga lang po talaga kasi napakatrabaho po itong ganitong hanap buhay. Sobrang matrabaho, tiyaga, sipag at tiyaga, mahabang pasensya. Yun po yung kailangan natin na puhunan dito sa ating, bukod sa pinansyal, yun po yung ating kailangan din na puhunan. Tiyaga, sipag at mahabang pasensya guys. Lalo na pag hindi maganda yung panahon. Ayan po. Ito po yung mga ganitong kulay. Ayan po, yun po yung masarap sa isaw guys. Ito siya. Kaya hindi na po yan inaalis. Kaya po yung lumalabas na puti na yan, yan po yung nagpapalinamnam sa isaw. Kaya hindi na po yan siya tinatanggal. And po guys, hanggang dito lang po ang video ko sa araw na ito. Nawa po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng idea at tips tungkol po sa pag-marinate or sa pag-barbecue. Lalo na po dito sa isaw. Ayan po, ito po yung sikreto ko. Ulitin ko po, ito po yung sikreto ko para po sa malinamnam at masarap na isaw guys. Ayan, kung nagustuhan niyo po ang video araw na ito, maaari niyo pong i-like, i-share at paki-subscribe po yung aking YouTube channel at paki-pindot na rin po yung ating notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo sa lahat ng video na aking gagawin. Yan guys, thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Nawa po ay pagpapalain po tayo ng ating Panginoon higit sa lahat sa ating pagninegosyo. Maraming salamat and mga kanegosyo, mga kakusina, gusto ko lang pong ihabol sa inyo yung stick po pala or yung size po pala ng stick na aking ginagamit ay size 8 po siya guys or 21 cm. Ito po siya guys, yung itsura niya. Ayan, nahugasan ko na po ito at naibabad ko na siya sa tubig. Bali, ang ginagawa ko po bago po natin siya gamitin, hugasan po natin siyang maigi or ibabad muna natin siya sa tubig kasi po, baka po may mga chemical sila na nilalagay dito or hindi po natin alam or maraming alikabok na nakadikit dito kaya kailangan po natin hugasan kasi ito po sa pagbili natin sa palengke ay nakabuyang-yang lang po ito or nakaganito lang siya. Kaya kailangan hugasan muna natin bago natin siya gamitin. And po guys, size 8 po yung stick na aking ginagamit para po sa ating isaw. Ito po yung laki niya. Katamtaman lang po, hindi po siya manipis, hindi rin po siya gaanong makapal. Ayan guys, size 8 po yung stick para sa isaw.
Mga kanegosyo, gusto ko lang pong i-share sa inyo or sabihin sa inyo na hiwalay po yung aking paglalaga ng isaw, hiwalay din po yung aking pagmamarinate ng isaw. Bali, inuuna ko po yung paglalaga bago ko po yan imamarinate. Pagkatapos po ng marinate, ayan po, tinutuhog ko na po siya. Habang nakatuhog po yan or habang tinutuhog po natin, nagmamarinate na po yan. Kaya lalo na po pag marami po yung ating ginagawang isaw, mas matagal po yung marinate na nangyayari dun sa ating isaw. Po, habang dun po sa pinapakita ko sa inyo kanina, pagkatapos ko po yung ituhog lahat, binubuhos ko pa rin po yung sauce or yung marinate niya dun sa isaw na ating natuhog na.